Yung cursory examination of the articles of impeachment, sa totoo lang, wishful thinking on the part of the complainants. Halimbawa, yun nga, yung first complaint, sinama pati acts committed as mayor of Davao City. Sinama yung mga acts committed back in 2016, di ba? Yung iba, meron pang mga acting like a brat. Yung tantrums daw niya nung yung disrespect daw to the house and all that. Hello. Paano naging impeachable yan? There is a reason why mahirap ang impeachment. It's supposed to be hard. Okay? It's not supposed to be easy. Hindi dapat yung mga frivolous na mga reklamo. Tingnan ninyong nakalagay. And other high crimes dun sa group na nakalagay doon. Other high crimes. Culpable violation of the Constitution. So, yun. Treason, bribery, other high crimes. So, ibig sabihin, dapat nasa level ng gano'n. Nasa level ng treason. Ibig sabihin, mayroong kang kasalanan sa bayan. Parang naging disloyal ka sa bayan. Nasabi nila, public office is a public trust. Tapos ang sinasabi nila, violate kasi nila yung tiwala ng mga tao. No, that's not what public trust means. Public trust means that you are, may tiwala, you're entrusted with something. Yung something na yon ay yung opisina mo, yung posisyon mo. Ito po ay pagmamay-ari ng bawat mamamayan, pagmamay-ari ng the people. Kumbaga, dapat pangalagaan mo yung pagkakataon mong makaupo dyan. Pinapangalagaan mo ang iyong opisina. Ginagawa mo ang iyong tungkulin dahil hindi sa iyo yan. Isosoli mo yan pagtapos na yung term mo. Hindi ibig sabihin na, I trusted you, but you failed. Walang drama na ganon. Public office is a public trust. It is something that you hold for somebody else. It belongs to somebody else. That's what it means. Magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo napaaga ng konti kasi kakatapos lang po ng press conference ng grupo ng Bayan Muna kasama ang ilang mga makabayan representatives. Nag-press conference sila tungkol doon sa pangalawang impeachment complaint na inihain laban kay VP Inday. Mag-umpisa tayo sa mga frequently asked questions tungkol doon sa impeachment at daanan din po natin ang proseso nito. Lalong-lalo na ang proseso nito sa mababang kapulungan. Okay, so bago po ang lahat, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Para doon sa mga frequently asked questions. Ano yung update sa subpoena ng NBI? Paano magkaka-update yun? Hindi pa po naglidinig. Wala po akong update. Na-servan na po ako ng subpoena. Merong ibang mga na-servan. Tuloy-tuloy po yung pagsiserve. Pero wala pa pong nakatakda. Wala pa pong nag-uumpisa na may takdang hearing ngayong araw na ito. Alam ko may isa, pero hindi pa po ibinabalita kung ano yung naging resulta. Alam ko na out of the country yung tao na yon. Okay? Next. Okay. Frequently asked questions. Sabi nila, pwede ba yon? May second impeachment complaint, hindi ba po bawal? Sabi daw, 1 lang per year. Mali po. 1 proceedings. Isang procedure lang per year. Ibig sabihin, pwedeng maraming reklamo, i-consolidate yon at isang proceeding lang. So kung kunwari, may impeachment complaint, itinalakay ng Kongreso, whether sa Committee on Justice o umabot sa plenaryo, pag ito ay na-dismiss, wala na pong second within the next year. Sabi ni Ma'am Lisa, buti na lang lumitaw sa FB ko ang live nyo sa YT kasi hindi naka-red yung dot sa mga subscriptions ko. Uy, bakit ganun? Next. Sabi ni Gio, nag-resign na si VP. Nag-resign siya sa Department of Education, pero hindi siya mag-resign bilang vice-presidente. Sinabi na niya yon, wag naman po kayong manlinlang at maayos naman po kayong tinatanggap dito. Huwag kayong mag-fake news. Mahuhuli rin naman kayo hindi naman kami yung magmumukang diyan. Uninformed and clueless. Right natin yan. Pagkatapos ko sabihin, 1 lang per year, ilan pwedeng ma-file na impeachment case? Kahit ilan, pero isang proceedings lang per year. Ibig sabihin, kunwari, may 1, 2, 3, 4, 5 complaints, consolidate yan, pasok yan sa Committee on Justice, lahat kikilatisin ng Committee on Justice, pwedeng yung iba ma-dismiss, pwedeng yung isa ma-dismiss, pwedeng lahat ma-dismiss. So, kikilatisin yung sufficiency in form and substance. Yung substance, yun po ang probable cause. Yung form, kung ito po ay papasok doon sa required na forma at saka doon sa mga required na elemento para doon sa impeachment. Okay? Sabi ni Raquel, magkaroon po ba ng people power pag nagkaroon ng impeachment kay VP Inday? Well, yun pa lang na binabalahura siya ng Kongreso at saka yung ginawa sa kanila ni Attorney Laika nakakasama na po ng loob ng mga tao
At hindi yata naaalala ng ilang mga opisyalis natin na mahal si VP Inday at saka ang kanyang ama. So, at nakakalimutan po nila na ang laki po ng mandato ng ating Vice Presidente. Hindi natin sure, no? Kung kayo yung magsasabi nun. Kung kayo po, sa tingin ninyo, lalabas kayo, magagalit kayo kapag gano'n ang nangyari, then malaki yung chance na gano'n na nga ang mangyayari. Sabi ni Proud Mindanaoan, ako din po, INC days ko pa kayo idolize na. Salamat po. Para doon sa pero kaya ninyo maiintindihan yung mga kaso, di ba? Naiintindihan nyo din yung mga pinagdaanan natin. At yung reason kung bakit kaya natin pag-usapan ang lawfare. Na lawfare kami ni Attorney Ahmed, pero ako talaga yung pinakabinugbog nun. So, naiintindihan ko po, although alam ko na mas malala ang nangyayari kay VP Inday dahil walang humpay, sunod-sunod din yung mga kaso. Naranasan din po namin yun. Yung ginamit yung sunod, 11 cases po ang nahain sa akin. Most of them dismissed na po. Sabi ni Ed Marie, totoo po ba na pati kayo ginigipit din? Ma'am, ako po yung unang-una. Nasa Malacanang pa lang po, naramdaman ko na yan. So, sabay po kami hindi man sabay, pero ako naramdaman ko umpisa pa lang. At nararamdaman ko rin na hindi magkaparehas ng agenda yung mga tao na nandun sa Malacanang. Merong iba-iba yung mga ambisyon at iba-iba yung mga pakay, sila nag-aaway din. So, sabi ni Robert Lolong, naku, attorney, gigil po talaga ako sa NPA na kunwari sila malinis, mangloloko sa taong bayan, weak president resign, protect VP Sara. Correct yan. So, yun nga lang, medyo nakakatawa yung mga fina-file nila na kaso. Dadaanan natin kasi meron tayo ng full text na nung first impeachment complaint at saka yung second po. So, sabi ni Ems, gandang hapon po. Sikat na sikat po dito sa China si VP Inday. Sa mga local vlogs at chatrooms, karamihan ng comment nila support Duterte. Laudu. Next. Alright. Good PM, laban lang. Alam ng Diyos na nasa tama ka, di ka naman pababayaan. Alam ko po yun, parati kaming hindi naman, alam nyo naman yung buhay ko. Ewan ko, marami sa inyo hindi nyo na alam kasi dati talaga very controversial yung mga kaso ko. Parati ako nasa inquirer nun. Parati ako na dyaryo. Buti na lang hindi naman po ako natakpan ng dyaryo. Pero marami po kaming ganun. Minsan, nasa kalagitnaan ng isang meeting, tatawagan ako dahil may naaresto. So marami po kaming napagdaanan na gano'n. So hindi na po ito bago. Hindi na rin po kami ganun kadali matakot. Kumbaga may time na na alam ko na delikado ang buhay namin dahil nga sa mga kalaban namin, pero na katagalan iisipin mo na rin na para kipa na gusto mong humaba ang buhay mo. Gusto mo talaga may ma-accomplish ka, di ba? What do you have to show for yourself dito sa buhay ninyo? Valestero says, pwede po ba na may maghain sa Korte Suprema tungkol sa napaka-politically motivated na impeachment ni VP Inday? Halos lahat po kasi ng impeachment ay politically motivated, sir. Yun po talaga yun. Ang pwede nyo lang iakyat sa Korte Suprema ay kung ito ay attended with grave abuse of discretion. So yun po ang pwedeng posibleng i-review ng Korte Suprema. Ngunit bago yan italakayin or bago bigyan ng hukuman ng due course, meaning they will take on the case, no? Minsan magtatanong pa muna sila, ganito ba yon, ganyan ba yan? Pwede pa silang maghingi ng mga komento dun sa mga partido bago sila gumawa ng desisyon na tanggapin yung kaso. So, madalas kasi, kaya nila ginagawa ito, hindi po ganun kadali para sa Korte Suprema na pakialaman ang mandato ng isang co-equal branch or dalawang co-equal branch. Basta yun po sila, they always proceed with caution sa ganun kasi ayaw naman nilang magbawas ng power ng ibang co-equal branches, lalong-lalo na kung ito ay na very explicitly stated in the Constitution. Yes, ulitin ko, frequently asked questions, pwede po ba dalawang impeachment case ma-i-file per year? Yes po. Ulitin ko po, ang nakalagay dun sa rule, bar against the impeachment, scope of bar, section 14 ng rules of procedure in impeachment proceedings of the 15th Congress, ang nakalagay na no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Okay, ulitin ko, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So dun sa rule na ininak ng 2015 sa Kongreso, tinanggap nila several complaints pero isang proceeding lang ang ininitiate. Okay, next, frequently asked question. Anong comment ninyo sa NBI subpoena na in-issue sa inyo? Anong comment ang pwede kong gawin? May subpoena ako. Sanay naman kami mga abogado sa mga ganyan. So titignan ko, kailangan ko bang pumunta? Hindi naman ako required dahil wala namang contempt powers ang NBI. So pwede naman akong hindi pumunta.
pwede naman sila yung pumunta sa akin kung sakali, 'di ba? Kung hindi sila kung hindi marami yung mga sinasubpina nila, pwede kong tanungin ano yung purpose nito, pwede kong tanungin ano ba yung mga katanungan ninyo, pwede kong kilatisin kung meron akong personal knowledge dun sa mga katanungan nila. At pwede rin ako mag-decide na pumunta doon, pwede rin ako mag-decide mag-submit ng affidavit, but I have no comment as of now kasi hindi ko pa alam kung anong itatanong nila sa akin. Pero I am not being subpoenaed as a respondent or a potential respondent. In fact, sa ngayon, hindi pa nga alam ng NBI if there is an actual crime. So yung mga sinasabi niyo, gusto niyo akong magkomento kasi ina-assume niyo na nakakatakot ito. Hindi ito nakakatakot. This is an investigation and I am not a respondent. Hindi po ako nananagot para sa isang krimen. Hindi katulad merong mga syunga-syunga ng mga vloggers na nagtatawa-tawa sila na tapos meron pa silang mga pa-meme effect na magkukunwari daw akong may sakit o mag-wheelchair. Excuse me, do you know what an investigation means? It doesn't necessarily, what does the law enforcement agency do? Okay, ano ba ang gawain ng isang law enforcement agency? Sila po ay nag-iimbestiga. Ano yung purpose ng pag-imbestiga? Naghahanap ng tinitignan, number 1, may krimen ba? Number 2, sinong gumawa ng krimen na yon? Kung walang krimen, walang kaso. Kung may krimen, sinong gumawa? Pagka hindi nila matukoy kung sino yung gumawa, they will either continue the investigation o ma-archive siya. But there will be no case filed. Ngayon, kung matukoy yung may krimen at kung sino yung gumawa, they will recommend to the legal of NBI to file the case. So, magka-file sila yan sa piskalya. Sa piskalya, kung ikaw ay respondent, may pagkakataon ka pang sumagot, magpresenta ng ebidensya para ipakita na walang probable cause. So, sa totoo lang, this is nothing to be really concerned about. Ni-report lang ng ABS-CBN kaya ang daming nagre-react. Mariosep kayo. So, really, seriously, bakit kailangan na may komento ako? Anong komento ninyo? Paano ako magkukomento nga? Wala pa nga ang investigasyon, di pa itong nag-uumpisa. Sabi ni Teacher Noby, pinagtatawanan pa ng iba si VP Sara kasi daw nang hingi ng advance question sa subpoena. Excuse me, bakit nila pagtatawanan? This is an investigation. It is not a hearing. It's not even an inquiry. Magtatanong lang si investigator, si agent on case. O ma'am, dinig ko may may lumabas, ganito po yung sinabi ninyo, totoo po ba ito? Sinong kasama ninyo nung panahon yung pagkakataon na yon? O kayo, Madam Reporter, nandun pala kayo sa Zoom meeting, ano po yung nasaksi ninyo? Ganun. So, kung humingi ng questions, di ba? Because that's exactly what's going to happen. Kung mag-people power ba, pwede ba patalsikin ng mga congressman na nasa Quadcom? Actually, pwede natin patalsikin lahat ng ayaw ninyo. Kasi pwede rin natin baguhin yung saligang batas eh. Tingnan niyo yung 1986. Tanggal yung constitution, tanggal lahat ng mga nakaupong mayor, hindi pinasara muna ang batasan. Di ba? In fact, yung mga mayors o puro OIC nag-appoint si President Cory na lahat ng mga umupong mayors pangsamantala sa buong Pilipinas. So lahat yun, start over yun. So it will really depend on the circumstances of how people power is going to be is going to happen, if at all it will happen. May power po bang taong bayan to stop the impeachment? There's a political way to stop the impeachment. Okay? Pero tingnan po muna natin, is there enough time? So itong mga to, nagkakaripas para mag-file ng kaso. O tingnan natin kung may oras pa. Ha? Bakit? Kasi, Disyembre na po. Hindi pa po yan nade-determine ng sufficiency in form and substance ng Committee on Justice. Ngayon, let's say, skip nila yung Committee on Justice at dumiretso yan sa plenaryo. Alam niyo naman, mahilig sa mga ganyan, shortcut. May mga tao na mahilig sa ganyan, shortcut, mabilisan, di ba? Muura-urada, gusto baguhin ng saligang batas, sneaky-sneaky pa, yung mga ganyang klaseng tao. So, if sakali, pumunta yan sa plenaryo, ang magagawa lang naman kasi ng House is yung impeachment to determine whether or not may probable cause. After yung probable cause, aakyat na yan sa Senado. Ito ang tanong, magagawa ba yan na paakyatin sa Senado within December? Bakit magkakaproblema pag Enero? Dahil Enero, start na po ng campaign period for for national candidates, which means senators. Yung mga senador na na nangangampanya, gugustuhin ba nila na magtagal sila at nakabinbin sila sa Senado hanggang matapos ang impeachment? Magkikilati sila ng ebidensya. Remember, yung kay CJ Corona, 4 na buwan inabot. So tingnan natin. Sabi ni Bruno, kita mo linaw, ikaw pwede palitan ang saligang batas, pero mga amo mo ngayon, yun ang nilangaw-ngaw. Mali po. Ang ginagawa po kasi ngayon, ay hindi naman po state of revolution. Sus Mariosep, you cannot understand. Nag-i-English naman ako, tinatagalog ko na rin. Hindi mo ba naiintindihan? Ang tanong is, kung nag-people power, yun yung president, yun yung antecedent, yun po yung kondisyon ng sagot ko. Talaga naman, if you really want to misunderstand, you will succeed at it. My goodness.
Sabi ni Mr. Gentle, totoo po ba minamadali nila mapatalsik si VP Sara dahil takot yung tatlo sa pag-upo ni Trump? That's one theory, yes. And there may be some truth to that. I agree that that's, pero ngayon pa lang alam na nila na yung, dahil open naman si President Trump, nagsasabi naman po siya ng kanyang, ng kanyang foreign policy directive. So, posible that is a consideration. Mariel says, hinog na ba ang Pilipinas for another people power? Parang lahat po gusto na at willing naman sumama. Kaya lang, wala pong central command dahil ang news hindi rin reliable, controlled parati. Ma'am, ganito lang po yon. Kung gusto, may paraan. Sabi ni Rolando Barreto, veterana na si attorney sa pakikipaglaban, kaya di na bago sa kanya yan. Ingat lang, attorney, laban lang. Salamat. Hindi ko sinasabi na walang panggigipit. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang, I know what to do. Okay? So, hindi ako nagre-react. Bakit ako magre-react? Simulat sa pool pa lang, 2022 pa lang, nararamdaman ko na yung panggigipit. Hindi na po ito bago. Sa tingin nyo ba, masayang-masaya nung nakaupo ako na walang pressure from certain people? May expiration po ba ang impeachment cases? What do you mean expiration? You file it, tapos ma-dismiss, wala naman nakalagay sa rules na you cannot refile. They can just refile the next time around. Pero kung the same lang, ihahain nila, madi-dismiss yun outright. And for the same reason. So kailangan i-upgrade nila, lagyan nila ng ebidensya. Kasi kung mapapansin ninyo, both impeachment complaints, wala pong attachments. Bakit? Sabi ni Mavic, bakit ba ikaw pinatawag sa NBI? Kasi nasa Zoom meeting po ako nasa Zoom po ako nung isang parang press briefing ni VP Inday. Isa lang po ako sa halos basta higit sa 100 po kami nandun sa Zoom meet. Kaya lang, syempre, ang hinahabol nila yung mga kilala. Kasi it gives more, how do you call this, viewers. Tignan nyo, kalat na kalat, dahil ako yung sinervan. Pero isa lang po ako sa ilang dosena na lumabas na na subpoena. Di ba? Sabi ni Jenny, bakit wala pong maghain ng kaso din sa gobyerno who is using their power sa pag-corrupt like 500 billion for flood control? I'm sure Duterte has allies to in Senate and Congress. Ma'am Jenny, hindi niyo po ba napapansin na yung mga masisipag mag-file ng kaso, sila po yung inuuna? Attorney Harry, di ba? Kami, unang-una. Attorney Vic, kayang-kaya sana mag-file, kaya lang kami yung inuuna para but huwag kayong mag-alala kasi mayroong iba namang mga lawyers. Andyan pa naman sina Attorney Topacio. Di ba? Totoo yan. Sabi ni Teacher Noby, pati pagtatantrums daw ni VP Sara, ground for impeachment. Hindi siya ground for impeachment sa totoo lang. Sinasama lang nila in order to humiliate her, or they're attempting to humiliate her by calling her a brat or whatever. Sus Maria Josep. Alam niyo kung sino yung totoong brat? Yung taong nagkakalkal ng mga di ba yung nagkakalkal ng kung anik-anik dyan? Di ba? Rolando Barreto says, talagang binawian ng mga makabayad block si VP Inday dahil sa nagawa niyang damage sa recruitment nilang mga kabataan. Hanggang ilan ng impeachment ang pwedeng i-file? Okay. Doon sa rule ng 2015, which is the last time an impeachment had been conducted, kung di po ako nagkakamali, yun yung rules ng House that they put up in 2015. However, nothing stops the House from imposing more rules. Okay, next. In 2015, nakalagay doon na impeachment proceeding, isa lang went per year. Bakit hindi na-aresto itong mga kilalang miyembro ng NPA sa Kongreso? Marami namang witnesses na nagpapatunay na member sila. Ano po ang kailangan para mahuli sila? Kailangan, sufficient yung evidence para ma-file yan sa Court of Appeals, pero dapat yung evidence would constitute proof beyond reasonable doubt. So, wala pa pong fina-file na mga kaso sa kanila ng Anti-Terrorism Council. Halugpugin ninyo. Pwede naman kalampagin. Anti-Terrorism Council, kamusta na ba ang mga kaso? Marami na kayong dinesignate na terrorist organizations, pero hanggang ngayon, tila wala pa rin ba po kayong nakukuhang ebidensya para makapag-file kayo sa Court of Appeals? Kamusta po? Sabi ni John, I don't understand the move of the AFP na mag-courtesy call sa Speaker. Is he the new Commander-in-Chief? It seems like BBM is a prop president and we are practicing Speaker as the Prime Minister. Well, hindi ako involved sa pagpapractice sa kanya. Sabi ni Sean Pao, totoo po ba guilty na si Castro sa kaso niyang kidnapping? Hindi po, na-dismiss yung kidnapping, child abuse po ang sa kanya. Ang nahatol sa kanya. Sabi ni Mom Z, pwede bang explain mo next time ang Anti-Terrorism Act? Ba't yun ang kinasok kay Inday? Hindi ko pa po nakikita yung reklamo, paano natin i-discuss. Kailangan makita natin at least kahit yung basics ng nakalagay doon sa reklamo sa kanya. Sino ba ang nag-file ng Anti-Terrorism Act sa kanya?
Kung may pasabi si First, sabay kabigat sinabi Vice na grabe, no? Ano yun? Freudian slip. Good day, Quadcom is out for you and other VPISD bloggers. Ingat po kayo, baka gawan kayo ng kung anong kaso. Bakit ina-assume nyo nakasama ako? Ang bilis nyo naman mag-conclude. Kasi dun sa isang supporter page ni Congressman Barbers, hindi nakabanggit yung pangalan ko. Kaya sabi ko, ang nakalagay doon, si si Crisette, si Joey, may isa pa. Tapos, wala naman ako doon, pero kayo, panay ang ninyo, huy, kinakasuhan ka ni Barbers. Andun na nga ako sa Zoom meeting, yun yung subpoena ko. Huwag niyo naman ihalo. Dalawa po yung investigasyon ng NBI. Isa yung kay VPISD dun sa sa grave threats niya. Yung pangalawa, yung reklamo ni Congressman Barbers na wala pa pong initial na subpoena. Malaking impact po ba kapag marami ang nag-file ng impeachment? Mas magulo po. Ang malaking impact kapag maraming ebidensya. Ito naku, rehash yung iba dyan. Hello, bank accounts. Isinama pa si VP Inday sa sa EJ case. Mario Josep. At yung mga acts committed as mayor of Davao City, as if, di ba? Corson says, umalis yung mga makakaliwang grupo sa Senado, wag na dapat iboto ang mga yan. Sabi ni Jay, tama ba? Wrong timing at defective ang articles of impeachment nila. I'm becoming impatient. So bakit sa akin bakit ako yung pinipressure mo to come up with an argument to fit in with your impatience? Okay. Yung cursory examination of the articles of impeachment, sa totoo lang, wishful thinking on the part of the complainants. Halimbawa, yun nga, yung first complaint, sinama pati acts committed as mayor of Davao City. Sinama yung mga acts committed bakit 2016, di ba? Yung iba, meron pang mga acting like a brat. Yung tantrums daw niya nung yung disrespect daw to the house and all that. Hello. Paano naging impeachable yan? There is a reason why mahirap ang impeachment. It's supposed to be hard. Okay? It's not supposed to be easy. Hindi dapat yung mga frivolous na mga reklamo. Tingnan ninyo yung nakalagay. And other high crimes dun sa group na nakalagay dun. Other high crimes. So, no. Culpable violation of the Constitution. So, yun. Treason, bribery, other high crimes. Ibig sabihin, dapat nasa level ng ganon. Kasi level ng treason. Ibig sabihin, mayroong kang kasalanan sa bayan. Parang naging disloyal ka sa bayan. Nasabi nila, public office is a public trust. Tapos ang sinasabi nila, violate kasi nila yung tiwala ng mga tao. No, that's not what public trust means. Public trust means that you are, may tiwala, you're entrusted with something. Yung something na yon ay yung opisina mo, yung posisyon mo. Ito po ay pagmamay-ari ng bawat mamamayan, pagmamay-ari ng the people. Kumbaga, dapat pangalagaan mo yung pagkakataon mong makaupo dyan. Pinapangalagaan mo ang iyong opisina. Ginagawa mo ang iyong tungkulin dahil hindi sa iyo yan. Isosoli mo yan pagtapos na yung term mo. Hindi ibig sabihin na, I trusted you, but you failed. Walang drama na ganon. Public office is a public trust. It is something that you hold for somebody else. It belongs to somebody else. That's what it means. Sabi ni John Lee, posible ba na yung shortcut ng impeachment process yung gawin ng House para mapasa agad sa Senado? Tama ba? Posible, skip nila yung Committee on Justice. Okay, ito yung nakalagay sa rules ng 2015. So, may committee proceedings. Speaker shall have a verified complaint for impeachment filed shall be filed with the office of the SecGen. Referred to the Speaker will include it in the order of business within 10 days from receipt, then be referred to the Committee on Justice within 3 days after. So, unang-una, filing of the verified complaint. Pa-file yun. Kailangan endorsohin. Either isang kongresista o yung citizen na may endorsement, ifa-file yan doon sa SecGen. SecGen will refer to Speaker. Speaker has 10 days. Ngayon sabihin na natin, nagmamadali si Speaker. Within 1 hour, ilalagay niya sa order of business, tapos i-refer na kaagad sa Committee on Justice, pwedeng within the day. Kasi ang nakalagay lang sa rules, within 3 days. So, pwedeng within an hour, nandun na yun. Let's say lahat yan. Submission, referral to the Committee on Justice happens in 1 day. Mag-hearing yung Committee on Justice. Yan yung long way. Kung walang hearing ang Committee on Justice, pwedeng dumiretso yan pag nilagay ni Speaker dun sa order of business straight to plenary. Okay? So, yun yun. Sa tingin mo, ma-impeach ba si VP Inday? Ako, tingin ko hindi. But, kasi nakikita ko, ayaw ni Presidente. Ngayon, baka on the verge na makipag-away yan kay Speaker Martin. Ewan po ba?
Sabi ni Titer, ano po ang magandang gawin ng ating Vice President po? Natatakot po ako bilang isang Pilipino na baka po ma-impeach siya. Anong dapat niyang gawin? Well, wala naman siyang choice eh. Haharapin niya yun. So, she will just have to proceed with the impeachment. Sabi ni BB Almond, pag natuloy yan, malaking gulo, tapos may China pa, may Russia pa, may Amerika pa, may Baha pa. Ay! Sabi ni Sergeant EM, bakit napaka one-sided nila? Ayun po talaga. Yun yung pagkakamali natin nung binoto natin si BBM. Itinilagan niya yung kanyang pinsan. Ang pinsan niya, hindi yan mahilig na may opposition. Ayaw nga niyan tumatakbo na may kalaban, di ba? Di ba nakita niyo yung mga kwento ni Crisette? Ayaw niya na may kalaban. Either daw, according to Crisette, susululan yan or napapahinahon nila yung kalaban. Sabi ni Glenn, dapat po maghain ng impeachment kay BBM para malaman niya na ayaw ng tao sa kanya. I'm sure alam na po niya. They have seen, mayroon po silang mga embargoed surveys, yung nagsasabi talaga ng totoo. Sabi ni Abu, pati ako na hindi vlogger, isang hamak na ordinary Facebook user lang speaking against government, gustong patahimikin, may nagtangkang ihak ang account ko from India. Wow! Ang labo. Sabi ni John, kung kakampi ni Tamba si BBM, di ba dapat nakinig siya? Pero self-interest inuna niya. Eh, sino ba may sabing totoo yung sinasabi ni BBM? Baka hugas kamay, pa-cute na lang. Ganito yun, mag-i-election sa 2025. Pag mukhang sila, nagmamalupit lahat, yung VP Inday, kawawa naman sila pagdating ng pagpasok ng numbers. Pag nakita ng mga tumatakbo ngayon, kasi kailangan nila yung pera ng administrasyon. Pag nakita nila na marami doon sa kanilang mga constituents ay pro-VP, matapos lang na makapanalo lang sila, makapag-swear in, makapag-oath, aariba na yan para kay VP Inday. Sabi ni Clyde, sino po yung mag-decide na valid yung grounds for impeachment? If sila din lang sa HOR mag-decide, why do you check and balance? Okay. Yung HOR po nga kasi sila yung judge. Check and balance means the actions are counterweighed by another branch of government. So, exclusive power po kasi ng Kongreso yung pag-impeach. So usually, ang magiging check and balance lang dyan, o yung magiging counterweight dyan, ay kung ihain sa Korte Suprema na attended with grave abuse of discretion ang ginagawa nila. Yan yung the only way that you can take it to another body. Ang nakikita natin dito sa buwatan na ng executive at legislative. Sabi ni Pilipinas, Inang Bayan, notice ko, same kayo ni VP Sara, mahinahon at peace kayo. Yes po, tamang attitude at character blessings ni Lord God. Pati kami po, supporters nyo, nalakas ang loob, gawa niyo po. Tandaan niyo po, mas marami tayo in the end, di ba? Sabi ni Allen, hindi po ba pwedeng ma-impeach ang nasa HOR since sila naman umaabuso ng power? Hindi po impeachable ang mga ang House. Tandaan niyo po di ba mayroong recall elections? Ang recall elections, pwede mong bawiin ang isang mayor o konsehal sa kanilang pwesto dahil ayaw na ng mga tao sa inyo. Tapos, yung iba namang mga opisyales, impeachable naman sila. So, pwede rin. Parang binawi mo yung mandato ng taong yan. Guess nyo kung sino lang yung walang ganon. At yung nagdi-decide lang kung sino matatanggal sa Kongreso o Senado ay ang Kongreso at Senado mismo. Hindi nyo ba napansin? Bakit ang dami nilang powers? Kasi sila yung gumagawa ng batas. Inallocate nila sa sarili nila yung powers. Sabi ni Ma'am L, ang thinking po ata ng mga tol na ang investigation will lead to arrest kahit walang probable cause kasi sanay sila sa mga amo nila inalabag sa due process. Yun na nga akala nila ko mo ba't naghain, merong pinadalang supina ang NBI ako na yung iniimbestiga. Talaga? Baka naman, says, hello po, maiba lang po ako. Ano po opinion nyo sa pahaging ni PBBM sa Congress? Sabi niya, it's tempest in a teapot. Actually, sabi na storm. Tama po yung, yung expression really is a tempest in a teapot. I think it's Shakespearean. Anyway, storm ang sabi niya. But, tama naman siya in that sense. Pero ang tanong is, were you being sincere? Kasi kung gusto niya talaga, gamitin niya yung political will niya, gamitin niya yung political capital niya. Sasabihin niya, hindi maganda, sayang lang oras ng Congress at saka ng Senate dyan. O sayang naman pala, isipin mo, kapakanan pala ng taong bayan na hindi matuloy yung impeachment, but did he do anything about it? Wala, nagsalita lang siya. Tinawagan ba niya pinsan niya? Parang pinalalabas na nag-text siya, tapos, ayun na lang. Hanip sa effort, Paano po magiging process niya ng defense ni VP? Magkupresenta muna ang prosecution bago siya. Sabi ni Ma'am Maria Rosary Parahes, nakakagalit po sila. Totoo naman, naintindihan ko yan. Hindi po. Sabi ni Jojo, pwede bang makasuhan yung mga nag-file ng impeachment kapag mali-mali ang mga akusasyon nila? Ito ay kung aware sila na mali.
at final pa rin nila, malicious po yun. Kaya lang at best, kung may sworn statement sila, yun po, perjury. Ma'am Christine says, baka papasok ang Congress ng Christmas break para maghabol. Parang yung November 1 evening, they were working. If only they had the same dedication for the country and proper lawmaking. Totoo. Sabi ni Ian, imposible ba talaga ma-impeach? I'm worried. Ganito yon. Like I said, in the end, it is about credibility. Tingnan niyo ginawa nila kay Justice Corona. They convinced a lot of people na may basis yung pag-impeach sa kanya. Nung lumamig na ang ulo ng lahat at natapos na ang lahat at naglabasan na talaga yung baho ng administrasyon na yon, ano nangyari? Nakita natin si Justice Corona in a different light. So ang kailangan dito, cool heads. Magpo-propagandize yung kabila. Asahan nyo yan. Magpo-propaganda sila. May kalaban si VP Inday. There is very little we can do na humupa yung kanilang motivations, no? Whatever they are. Ang laban dito is for the hearts and minds of those people who are undecided. Yung mga taong nire-reach din nila, gusto nila, they are talking, yung kalaban, kinakausap nila yung mga undecideds. Doon po ang laban. In the end, it is about that group of undecideds, the people you need to convince for a political solution. And what are political solutions? Election is one. Rallies are another. Ito po yung power of the people. Kaya yung mga tanong ninyo, wala bang ibang paraan? Yan po yung binigay eh. Binigay na yan sa atin yan eh. So if you're going to ignore that kasi nahihirapan kayo, then we don't have the majority. Tanggapin natin yung sitwasyon. But if you believe na dapat labanan natin ito, then we must be prepared for legal and political solutions, actions. Sabi ni Rafi, Sassy saying that frozen fruits and veggies are slowly being, ang haba naman, frozen delights lang tawag ko dyan, are slowly being thawed. But do you think that things could change for the worse for the Marcoses once Trump takes office? It's a possibility. In the same way that pati itong possibility that the Dems will hold on to BBM, right now they're all possibilities. Pero ang tingin ko niyan is talagang malaki ang mababago pag umupo si Trump. Nararamdaman na namin eh. Kasi they're open naman about the shift in foreign policy eh. Nagalit sila sa ICC, ang linaw. Galit sila sa ICC, inisyuan ng warrant si Netanyahu at masyadong ma-anti-Semitic yung language ng mga Dems. So, yun po. Ganito yun ha. If you feel strongly that VP Inday is being treated unfairly, then it is our right na magpulong-pulong and to assemble and petition for redress of grievances. This is a right. Kaya po nananakot ang Kongreso tungkol na sa minamalain daw sila. Kaya po iniimbestigahan kami ng NBI at the request of who knows who up there, supposedly because of what VP Inday said. Bakit kami iimbestigahan? Si VP Inday ang nagsalita, di ba? Either gagawin kaming witness or tinatakot lang kami. So, tinatakot into second-guessing ourselves, into silencing us. Pero ang hindi po nila mababago is that it is very clear in the Constitution na may karapatan at kalayaan magsalita, magpahayag, magpulong-pulong at manawagan sa gobyerno ng pagbabago, manawagan na ayusin nila, asikasuhin nila, sagutin, managot sila sa ating mga hinanaing. Nasa saligang batas yan. Kaya yung mga trolls na nakikita ko dito, wala silang ibang masabi kundi piatos. Bakit? Wala silang argumento. Wala silang masabi na karapatan. Puro mali-mali dahil yan ang sinusubo ng mga propagandista ng gobyerno. Mga propagandista na mga tinutulungan nilang mga amo nila na walang iniisip kundi magpatagal sa kanilang pwesto at gumastos ng pera ng bayan.